Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon, bago tayo dumako, dun sa pinaka-exciting na part ng next week nating pag-aaralan, isa preparation. Kailangan nating maintindihan the truth. We need to really comprehend the truth about God. Marami sa atin hindi natin naiintindihan ng lubos ang ating Panginoon Diyos. Kaya pag may nangyayari sa buhay natin, hindi natin alam ang gagawin natin. Pag may dumating na sa buhay natin, natataranta na tayo. Naguguluhan na tayo, nako-confuse. Kasi hindi natin alam the truth about God. The first stage of our Christianity is this. We should really understand. We should really know more about God. Yan ang kailangan nating maintindihan. So today, we're gonna ask what the Holy Bible says about how can I rightly understand the truth of God? How can I rightly understand the truth of God? Sa Tagalog, paano ba natin maintindihan ng wasto ang katotohanan patungkol sa Diyos? How can I rightly understand the truth of God? Maraming tao ligaw. They misunderstood. They really don't know the truth about God. That God is loving, that God is forgiving, that God is caring, and God is all-knowing. Maraming attributes si Lord. Yung tinatawag nating omniscient God, omnipotent God, all-knowing God. Maraming attributes ang Lord And we really have to know a lot about God. Pero ang importante, maintindihan natin logically, maintindihan natin practically yung katotohanan patungkol sa Diyos. Kasi pag hindi natin kilala si Lord ng husto, hindi natin mai-apply ang salita niya sa ating buhay. Kaya maraming tao, kung mapapansin ninyo, I don't know if you have encountered so many people, nakikita natin sila na may hawak ng Bible, nakikita natin sila na talagang pantas o genius about the Word of God, pero bakit hindi natin nakikita sa buhay nila? Bakit hindi natin nakikita na nai-apply nila sa pamumuhay nila ang salita ng Diyos? Isa lang. Alam mo yung salita ng Diyos pero hindi mo kilala ng lubos ang salita ng Diyos, ang kung sino talaga si Lord. Simple lang Meron tayong makikitang mga tao na napaka-vulgar magsalita. Meron tayong mga taong nakikilala naman natin na napaka-bait magsalita. May mga tao na napaka-rude magsalita. But what is the truth about that person? Kaya magugulat tayo minsan, akala ko masungit yung tao na yan Kasi the way he talks, the way ko siya naririnig, parang rude siya, parang ang hirap niyang kausapin, parang hirap niyang i-approach, parang ganun Kasi alam natin yung paano siya magsalita. But how about the truth, the real truth about him? So kailangan muna nating makilala yung tao. Kaya tuloy minsan magugulat tayo, di ba? Hindi, ganyan lang magsalita yan. Pero ang totoo mabait yan. Kung kilala mo lang talaga siya. Ganyan lang talaga yan. Masungit lang talaga pero deep inside, alam ko ang puso niya. Do you agree with me with that? Nakaka-relate ba kayo sa sinasabi ko? Binibigyan ko kayo ng logical example, no? O yun, good morning. Good morning, Brother Don. Yeah. So, marami tayong ganyang kilala. And some people, kung the way they talk, ganun talaga sila. Pero you have to really know about that person. Same thing with God. Pag nababasa natin sa Bible na pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita, pinarusahan ng Diyos dun sa aklat ng ganito, in the book of that, in the book of this, the wrath of God, para bang ang dating sa atin, ang salbahe naman ni Lord. Hindi naman gracious si Lord. Bakit? Why did He allow those people na tuklawin ng ahas? Why did He send snakes for the Israelites? Wow, our God is talagang wrath, talagang magagalitin. Hindi natin kilala si Lord. We really don't know about God. If we, judge God through that kind of
scriptures, through that. Yes, nangyayari talaga yun. Pero it is all about the grace of God. So we really know the truth. We really have to know the truth about God. Kaya meron tayong morning devotion. For us to be really become understanding about who God is in our life. Basahin natin yung biblical foundation. I'm gonna share to you 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. But as it is written, no eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Wow. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Biruin mo yun, no? No eye has seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man lahat ng mga bagay na inihahanda ng Panginoon Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos, mga kapatid, ano? Ngunit, pero may but dito ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. The Holy Spirit will reveal the true heart of God to us. Bakit? Sabi sa Tagalog, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Kaya pag tayo nakikinig tayo sa Holy Spirit, when we submit to the Holy Spirit, naririnig natin kung ano talaga ang tinitibok ng puso ng Diyos. The Holy Spirit reveals to us what, how, and why, or who really God is. Whenever God speaks to us, tandaan natin ito, nakikipag-usap ang Diyos sa atin through the Holy Spirit. Whenever God speaks to us, mga kapatid, His first goal is that we may understand the truth. Sa tuwing kakausapin tayo ng Panginoon Diyos, ang goal ni Lord, ang desire ni Lord sa atin is maintindihan natin ang katotohanan. Kaya pag mayroong nangyari sa buhay mo, pag may nangyayari isang bagay sa buhay mo, if there is a circumstances in your life, if there's a problem that comes in your life, if there's a trial that you're experiencing in your life, when you pray, anong binibigay ni wisdom kaagad sa'yo ni Lord? Pinapaunawa ni Lord sa'yo kung bakit nangyayari sa'yo yun. You have to understand the truth first bago kanya ibigay yung wisdom to solve the problem. Kailangan maintindihan mo muna ang problema bago mo solusyonan. Amen. Can I see an amen to that? Kasi hindi mo masosolve ang problema pag hindi mo naintindihan ng buong kumpleto yung problema. Kaya nga pag may problema, let's say sa isang corporation, sa isang company, anong problema? Pag-usapan natin. Hinuhukay muna, inaalam muna ano ang root ng problema, saan ang galing ang problema para alam natin ang solusyon. Can I see an amen to that? Same thing with God. Whenever God speaks to us, whenever we pray to God, ang unang goal ni Lord sa atin is maintindihan muna natin yung truth. He desires that we fully understand His meaning. Bakit? Because God has given us His Holy Spirit to each and every one of us. We have been given by the Holy Spirit for us to really understand, at yung Holy Spirit ang magre-reveal sa atin. As believers, we can have a personal relationship with the Father because the Spirit of the Lord lives within us. Yes, our personal relationship with the Father, the Holy Spirit lives within us when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. The first thing that happened to us, nabuhay yung Holy Spirit sa atin. Pag buhay ang Holy Spirit sa atin, may guidance na tayo.
Kaya pag nag-pray tayo, yung Holy Spirit ang nagsasabi sa atin, what must we do? Nung hindi pa tayo tumatanggap kay Lord, pag tayo may problema, we only rely on our own strength. Nung hindi pa tayo tumatanggap kay Lord, wala pa tayong Holy Spirit, wala pa tayong personal relationship kay Jesus Christ. Pag may problema tayo, di ba nag-iisip ka ng gagawin mo? Tama? Nag-iisip ka ng gagawin mo. At pag wala ka nang magawa, ang sasabihin mo ganito, ipag-pray na lang. Wala nang paraan wala nang solusyon. Kaya nag-pray na lang. Pero nung Kristiyano ka na, pag dumating ang problema, magpe-pray muna. Kasi bakit? Hihingi muna tayo ng understanding, Lord, bakit po nangyari to? Lord, bakit po ganito? Lord, ano pong nangyayari sa akin? And then the Holy Spirit will reveal God Himself to you. Ipapaunawa muna ng Holy Spirit sa iyo bakit nangyayari to. Kaya tuloy na iisip natin ganito. Kaya nangyari itong problema na ito, kaya dumating itong problema na ito sa akin kasi dito ako mahina sa bagay na to. Kaya dumating tong problema na to sa akin kasi pinalalakas ako ni Lord sa area ng buhay ko na ito. Yun ang wisdom. Yun ang understanding. Bakit nawala ang pera ko? Bakit nalugi ang ininvest ko? Bakit ito nangyari sa akin? Kasi tinuturoan ka ni Lord na unang-unang dapat mong gawin, God is teaching you to submit to Him first. Let His will be done in your life. It is all about the Holy Spirit. Bakit? The Holy Spirit knows the mind of God perfectly. Because the Holy Spirit is the Spirit of God Himself. Ano sabi nung verse natin kanina? Yung ating verse kanina, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Tagalogin natin. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yung Spirit, yung Holy Spirit nasa iyo. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Gusto mong makilala ang Diyos? Submit to the Holy Spirit. Mag-pray ka and allow the Holy Spirit to speak to you. Because He communicates to our spirit. Yung truth about God na gustong iparinig sa iyo ng Diyos, He communicates through His Spirit. Yung Espiritu ng Diyos, yun ang nagko-communicate sa God the Father. Nire-reveal sa atin, kaya naiintindihan natin. Kaya tuloy minsan, pagka nag-iisip ka na may gagawin kang, alam mong hindi ka sigurado. And then you pray, Lord, ano po ba talagang gagawin ko? Sasagutin ko ba ito, Lord? Kasi huling biyahe ko na to, Panginoon. Magme-menopause na ako, Lord. Wala nang ibang pagpipilian. No choice na, Lord. Ito na talaga Nag-pray ka kay Lord, sabi ni Lord, wag yan. Wag yan. May darating pa sa iyo. Maghintay ka, bukas ipapanganak na siya. When you submit to the Holy Spirit, when you submit to the will of God, He will reveal Himself to you. Bakit? Because He wants us to grow in 3 primary areas of our life. Ano yon? Yan ang isi-share ko ngayon sa inyo. What are the 3 primary areas in our life where God wants us to grow? Gusto ni Lord na mag-grow ka sa 3 area ng buhay mo na yan para makilala mo siyang mabuti. Number 1, God wants us to grow the truth about Himself. Yung katotohanan patungkol sa Kanya. Bakit? Because God wants us to hold His greatness. Gusto ng Diyos na panghawakan natin yung kadakilaan niya. His holiness, yung kabanalan niya. His power, yung kapangyarihan niya. Gusto ni Lord,
panghawakan mo na ako ang sovereign God. Gusto kong panghawakan mo na ako ay holy. Gusto kong panghawakan mo ang pagmamahal ko sa iyo. Gusto kong panghawakan mo yung grace ko sa iyo. At gusto kong panghawakan mo na masaya ako, napapasaya mo ako every time na sumusunod ka sa akin. So pag unang-unang naintindihan natin about God, about Himself, that God is sovereign, that God is holy, that God is powerful, that God is loving, that God is gracious, and God is what? A God of joy, we begin to understand the mighty truths about the person of God. Hindi mo iisipin na pinaparusahan ako ng Diyos kaya nangyayari sa akin to. Hindi ka pinaparusahan ni Lord. Tinuturuan ka ni Lord. Kasi mahal ka niya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi naman ako mahal ng Diyos niyo eh. Kasi kung mahal ako ng Diyos niyo, bakit ako nagka-cancer? Hindi naman ako mahal ng Diyos niyo na yan eh. Kasi kung mahal ako ng Diyos niyo, bakit naghiwalay kami mag-asawa? Hindi ako mahal ng Diyos niyo, bakit kung talagang mahal ako ng Diyos niyo, bakit nawala sa akin ang negosyo ko? Yun na lang ang meron ko, nawala pa eh. Alam mo kung bakit nawala? Kasi tinuturuan ka ni Lord na ako lang. Ako lang sapat na sa buhay mo. Tinuturuan ka ni Lord na wala kang ibang sasambahin, dadakilain, kundi siya lang. Kaya nawala sa buhay mo yun kasi ang sinasamba mo, ang wino-worship mo, yung bagay na yun eh. Alisin ni Lord yun para maging dependent ka talaga sa Kanya. So when we understand these mighty truths about the person of God, we find ourselves what? Blessed pa rin ako. Enriched, enabled, energized. Kapag kilala mo si Lord, hindi mo pwede sabihin, walang nagmamahal sa akin, Valentine's Day na naman. Hindi ko malang maramdaman na may naglalove sa akin. Pero pag kilala mo si Lord, He is loving God, ano naman? Nandyan si Lord. Si Lord, lagi akong mahal. Kasi kilala mo si Lord eh. Alam niyo sinulat ni Paul? Paul wrote his ultimate aim in life was to know Christ. Alam niyo ba ang ultimate goal ni Lord? Ang ultimate goal ni Paul sa buhay niya? Makilala ko ng husto si Jesus Christ. Makilala ko ng husto ang Lord sa buhay ko. Philippians chapter 3 verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. Biro niyo yun ang ultimate goal ni Paul? Na makilala ko ng husto. Ang tanong, meron ba tayong desire na makilala talaga si Lord? And praise God sa morning devotion na excited tayo lagi na nakakapakinig tayo about God. Nakikilala natin ang gusto si Lord through morning devotion. Praise the Lord. Can I see an amen to that? Pwede bang makita kong mag-amen yung nag-grow kay Lord every morning? Nung nakinig tayo ng morning devotion, nag-iba ang perspective natin. Nag-iba yung pagkakilala natin kay Lord. Na mula nung when we started listening to morning devotion, our perspective about knowing about God really deepened our relationship. Na kung hindi tayo natututo sa Sunday service natin, saan man tayo nakikinig, pero pagdating ng morning devotion, natutuwa nga ako, sabi ng isang kapatiran natin, nag-message sa akin, alam mo Pastor, honestly, sa morning devotion, mas naiintindihan ko po. Sa morning devotion po, mas natututo ako, Pastor. And I praise God, glory to God, si Lord yun, hindi ako. Anong goal ni Paul? Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So kilala na ni Paul si Jesus Christ. Paul already know Jesus Christ. He encountered himself Jesus Christ at the road to Damascus and he is becoming a follower. He was a disciple of Jesus Christ. Pero ganun pa man, hindi siya nag-end doon. Sabi ni Paul, gusto ko pa siyang makilala. At ang pakikisama sa kanyang kahirapan na ako'y matulad sa kanya, sa kanyang kamatayan. Ganun niya gustong makilala si Lord. Nasasama siya hanggang sa kamatayan kay Jesus Christ. Kasi if you know that person, you trust that person, you love that person, kahit saan tayo makarating, hindi kita iiwan. Wala tayong iwanan. Kasi si Jesus Christ, hindi tayo iniiwan. So number 1, the desire of God. God wants us to grow in the area of the truth about Himself. Pangalawa, gaano tayo kalab ni Lord? Gusto ni Lord na mag-grow tayo
about the truth. No? God wants us to grow in the truth about ourselves. Yung sarili natin. Si Lord makilala natin. At pangalawa, makilala natin ang sarili natin. May kakilala ba kayo na hanggang ngayon hindi pa rin niya kilala yung sarili niya? O baka some of us here, alam mo sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong gusto ko eh. Hindi ko alam kung anong ayaw ko eh. Basta kung ano na lang nandyan, kung ano na lang yung ibigay, kung ano yung dumating, what comes around, goes around. Kasi bakit? Hindi ko alam eh. Hindi ko kilala talaga yung sarili ko pagdating sa bagay na yan. Meron bang honest dito? Na yung iba, kahit sa pagkain, ano ba ang favorite mong pagkain? Ano ba gusto mong kinakain? Hindi ko alam. Basta masarap. Minsan kumakain ka ng ito, hindi ko rin alam eh. I really don't know. I don't understand myself. Hindi ko kilala sarili ko eh. God wants us to realize our part in His eternal plan. Ito yun. Ano ang katotohanan na gustong matutunan mo ng Panginoon Diyos about you? God wants us to realize our part in His eternal plan. Gusto ni Lord matutunan mo ano ba ang participation mo, saan ka nandoon sa eternal plan ng Diyos sa atin. Most of all, He wants us to know our position in Christ. Dapat mong maintindihan, sino ba talaga ako kay Jesus? Since we are one with Him, nakipag-isa tayo kay Jesus Christ. And all His divine privileges become ours. His righteousness is ours because He abides in us. Yung righteousness ni Jesus Christ nasa atin. Kasi sumasa atin ang Panginoon Diyos. Kaya dapat mong maintindihan kung sino ka. The truth about yourself. Kaya kung ang buhay mo walang direksyon, I'm telling you this, kung meron kang relationship kay Jesus Christ, may direksyon ka. Hindi mo lang alam kung paano susundin yung direction kasi hindi mo pa nakikilala talaga ang sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, makasalanan pa rin. Guilty ka pa rin sa mga nagawa mong pagkakamali sa buhay mo. Kapatid, God has already forgiven you. Live forward to God. Don't look at the past. God wants you to know the truth about yourself. Pwede tayong sumabay. Pwede nating sundin yung wisdom. Because we have been sanctified with God. Because we belong to Him, nilinis ka na niya. Yung pangalan natin, you have to know this. Kaya kung tinalikuran mo na yung bisyo na yan, huwag mo nang balikan. Kung tinalikuran mo na yung masamang ugali, huwag mo nang balikan. Because kailangan mong makilala ang sarili mo na hindi na ikaw yan. Binago ka na ni Lord. You have to know the truth about yourself. At ito maganda. Your name is written in the book of life. Yun ang kasiguruhan. Kaya minsan may magugulat tayo, no? Halimbawa, ganito na lang. Okay. Sa isang mga let's say yung mga pumasa sa examination. Okay? Yung bang tipong walang tiwala sa sarili, yung bang hindi naman talaga ako nag-expect na papasa ako dyan eh. Hindi ko natitignan. Pero nakita mo nakapasa ka. Ay, nakapasa pala ako. Ay, salamat. Bakit wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi mo kilala sarili mo na may kakayanan ka. Anak ka ni Lord. Never ever doubt yourself. When you become a children of God, huwag mong pagdudahan ng sarili mo kasi yung provision ni Lord, yung guidance ni Lord, yung wisdom ni Lord laging nasa iyo. Kaya pagka ikaw anak ka ng Diyos, I trust in God. Si Lord ang bahala. Malakas ang loob mo. Kasi may backer ka eh. May Diyos ka. We can appropriate His wisdom, His sanctification because we belong to Him. At yung eternal status natin bilang anak ng Diyos, may assurance. May kasiguruhan tayo. Nakasulat yung pangalan ko dyan. Kahit anong gawin nyo sa akin, apihin nyo man ako dito sa lupa. Laitin man ninyo yung pagkatao ko. Maliitin nyo man ako. Ang sigurado ko sa inyo, nakasulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit. Kilala ko kung sino ako. Anak ako ni Lord. O yan, maging lesson sa atin yan, ha? Huwag mo isiping api-apihan ka. No. You're not a slave of anybody.
But be bold to say, I am a slave of Jesus. I am a slave of God. He is my master and He is taking care of me. Ngayon, pangatlo, the truth about God Himself, the truth about yourself, and the truth about other people. The truth about other people. Gusto ni Lord na matutunan mo mag-grow ka sa katotohanan patungkol sa ibang tao. Bakit? Because God wants us to view people as His chosen instruments in His creations. Kung ano ang tingin ng Diyos sa mga tao, dapat ganun din ang paningin natin sa kanila. Importante that we don't judge people. We don't judge other people kasi kahit gaano kasama yan, mahal ni Lord yan. Parang ikaw. Parang ikaw. Lahat tayo may bad past. Lahat tayo may maitim, madilim, pangit na ugali, pangit na nakaraan. Pero ang tanong, nung bang pangit ang ugali mo, hindi ka mahal ni Lord? Mahal ka ni Lord. Kaya kung pangit ang ugali ng mga kapwa mo sa paligid mo, you have to view them. You have to look at them. Kung paano sila tinitignan ng Diyos, mahalin mo sila. Mahalin natin sila. Isipin natin that they are created by God. They are God's chosen instrument. They are God's chosen people. Pinili ni Lord, binahal ni Lord ang mga tao na yan. Dapat ganun din tayo. Alam mo, pag tumingin tayo sa tao, may compassion. Oo, nakakainis. Tama yun. Naiinis din ako eh. Nagagalit din ako minsan. Pero ganun lang yun. Huwag mo nang patagalin. Ipag-pray mo kaagad, isurrender mo kaagad. May mga tao talaga nakakainis. Can I see an amen to that? Alam natin lahat yan. Maraming tao nakakainis. Baka ngayong katabi mo ngayon, naiinis ka dyan eh. Yung kasama mo sa bahay, naiinis ka. Hindi ba? Yung kay aga-aga, binwisit ka kaagad. Yung bago ka matulog, binwisit ka. May mga tao nakakainis talaga eh. Pero, yun ba talaga siya? Hindi ba? Sabi ng Bible, the battle is not about the flesh. Mahina lang siguro, kaya nagagamit ng kaaway, nasasaniban ng kung ano ng espiritu. Kaya nagiging kainis-inis. Amen? Some years ago, I just shared to you, God began squeezing me. Mayabang ang pastor niyo. Masyadong proud. Mayabang. Ang pangit na ugali. But those years, God began squeezing me. Pinilipit ako ng Panginoon. Niliha ako ng Panginoon. He began to sanding me. He began to prune me. Tinanggal ni Lord. Pinuto lahat ng mga pangit. Until I thought nothing would be left. Yung parang hubad na hubad ka na, parang walang-wala ka na. Wala ka ng pride, hindi ka na proud, hindi ka na magagalitin. Yung bang walang-wala ka na eh. Until I thought nothing would be left. Yung mga pinagmamalaki mong resources mo, nawala. Yung mga pinagmamalaki mong bagay sa buhay mo, nawala. And then I met a pastor. He became a friend of mine. And he walked with me through this deep valley of my life. Sinamahan niya ako. Ginaid niya ako, kasama ko siya. Sometimes my words may have seemed harsh to him. Yung bang, ba't ba lahat pinakikialaman mo? Ano bang pakialam mo? Hindi mo ko nararamdaman, hindi mo ko naintindihan. Alam nyo, he never reacted. He would just say, I understand, naintindihan kita, Bong. Hindi mo ko naintindihan. And sometimes harsh ang pagsasalita ko. Alam mo, sinasabi lang niya, paano kita matutulungan? What can I do to help you? He never rejected me. He never showed disappointment to me. He never angrily criticized me. Hindi niya sinabi sa akin kasi ganito, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. Hindi niya sinabi yun. Nakikinig siya sa akin. Sinasabi lang niya palagi, naintindihan kita, I understand. Every time I poured out my feelings to Him, nararamdaman ko yung pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal ng kaibigan. Pag umiiyak ako, naiiyak din siya. Pinagpe-pray niya ako. Nagtatawanan kaming dalawa. And He patiently listening to me. Through His unchanging love, hindi nagbago yung pagkakaibigan namin.
We develop an unbreakable bond of deep friendship. Alam niyo nangyari? It strengthened my own intimacy with God. Doon ko naintindihan. Iba tong pastor na to. Iba ang puso nito. He is the same person who told me na ang pagpapastor nasa puso, hindi sa isip. People will not care how much you know until they know how much you care. That's true. You have to know the truth about other people. When we begin to understand the truth of who God is, we gain a better understanding of ourselves. We gain a better understanding about others as well. And we become completely equipped to be fruitful, to be productive servants on earth. Natututunan nating tumulong sa kapwa kasi naranasan natin. The way He sees me, the way God expressed His love to me through that person, it strengthened my intimacy with God. Ganun pala magmahal si Lord. God will send you person. God will send you His servants to express His love to us. Ano ba yung life principle na nabanggit natin dyan? If necessary, God will move heaven and earth to show us His will. In times of distress, maraming mawawala sa atin. Many times may pagdadaanan tayong mabigat sa buhay natin. But as you see others becoming an instrument of God to support us, to help us, to bless us, you will know that it's always all about God. Ang desire ko sa buong morning devotion family, kung ano ang puso ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. Kung anong klaseng pagmamahal, kung anong klaseng grace, kung anong klaseng mercy ang ibinigay ng Diyos sa iyo, yun din ang ibigay natin sa kapwa natin. Kung paano tayong pinatawad, kung paano tayong pinagpala, be a blessing to others. Huwag maging madamot. Huwag maging madamot sa pagpapatawad. Huwag maging madamot sa pagmamahal sa kapwa. Huwag maging madamot sa kabutihan, paggawa ng mabuti, dahil ang Diyos natin ay mabuti. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, para tayo maligtas. Maging mabuti sa kapwa, maging masunurin sa Panginoon. Basahin ang kanyang mga salita. Why? God's Word is an immovable anchor in times of storm. So ngayon, naintindihan nating mabuti the truth about other people, the truth about ourselves, and the truth about Himself, God Himself. So ngayon, ang tanong, how can I rightly understand the truth of God? Yung tatlong yan. Mauunawaan na natin kung sino talaga si Lord sa buhay natin. My prayer and my desire is we have learned a very powerful revelation of the Lord na natutunan natin ngayong umaga. At mas maganda ito, may apply natin sa buhay natin. Pag kilala natin ang Lord, kilala natin ang sarili natin, matututo nating kilalanin ang bawat tao sa paligid natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, always seek the truth about God. Know God more, know yourself more, and know other people more. Paano maintindihan? Read His Word every day. At huwag kakalimutan, we are indeed blessed by God. I love you all mga kapatid.